Kabanata 421. Nanginginig si Charlotte habang nagnanais na sumulyap kay Zachary. Si Zachary ay naningkit ang mga mata sa kanya habang dahan-dahan itong humarap sa kanya. Mr. Noct, akala ko. Ano? Putol ni Zachary bago pa matapos si Peter. Akala mo ayaw ko na sa kanya, kaya hinayaan mo na maglilingkod siya sa ibang lalaki dito. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Napahawak na si Zachary sa leeg ni Peter bago pa makapagpaliwanag ang huli. Halos madurog ang kanyang lalamunan sa lakas na ginawa niya. Napalaki ang bibig ni Peter nang iminulat niya ang kanyang mga mata pabalik, na may mga ugat na namumuo sa kanyang noo. Inabot niya bilang isang pagtatangka na palayain ang sarili ngunit hindi nagtagumpay. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa kanyang tagiliran. Hindi, napasigaw si Olivia. Bitawan mo siya. Pinigilan siya ng bodyguard ni Zachary. Hindi man lang siya nakalapit sa tabi niya. Ito ay walang kinalaman sa kanya. Mangyaring palayain siya, pakiusap ni Charlotte. Nabibingi sa mga pakiusap niya habang hinihigpitan ni Zachary ang hawak niya. Parang gusto niyang kitilin ang buhay ni Peter kaagad at doon. Zachary knocked. Hindi na napigilan ni Charlotte at napaungol sa kanya. Ikaw ang kumuha ng engaged with someone else, at ikaw ang nagpaalis sa akin. Sino ka para umarte na parang ikaw ay santo? Ito ay gumana tulad ng isang anteng-anteng. Dahan-daang kumalas si Zachary sa pagkakahawak at tumalikod para sukatin ang babaeng may malamig na tingin. Ano ang sabi mo? Ako. Nilakihan ni Charlotte ang kanyang bibig at wala nang sinabi pa. Sinusubukan lang niyang ilihis ang atensyon nito. Walang paraan na talagang sinisisi niya siya. Charlotte Wynne. Binibigkas ni Zachary ang kanyang pangalan at hinawakan siya sa likod ng kanyang ulo, at hinigit siya malapit sa sarili habang nakatitig sa babae. Iniinis mo talaga ako this time. Pagkatapos, hinatak niya ang babae sa buhok nito, patungo sa pribadong silid nito. Anong ginagawa mo? Hayaan mo siya. Gustong pigilan ni Olivia ang lalaki ngunit hinarang siya ni Ben. Huwag kang mag-alala, miss. Away lang ng magkasintahan ito. Paano magiging ganito karahas ang away ng magkasintahan? Hindi makapaniwala si Olivia sa sinasabi ni Ben. You guys can't do this. Let her go or I'll call the police. Bakit namin siya iligtas kung hindi naman siya ang mahal ng amo ko? Matiyag ang paliwanag ni Ben sa kanya. Ginoo, ang ating oras ay masyadong mahalaga para sayangin. Pero, bago pa may gustong sabihin si Olivia, pinigilan siya ni Peter. Pinapaginhawa niya ang kanyang leeg gamit ang isang kamay, at hinawakan ang kamay ni Olivia gamit ang isa. Sa mahinang boses, sabi niya, si Mr. Noct ang boyfriend ni Charlotte. Tumigil na lang si Olivia sa paghabol sa kaibigan matapos makinig kay Peter. Lumingon siya at napansin na kinaladkad na si Charlotte sa loob ng private room ng matangkad na lalaki. Masakit. Pakiramdam ni Charlotte ay mapupunit ang kanyang anit sa kanyang ulo. Inabot niya ang kamay ni Zachary, at nagpupumilit na kumawala. Inihagis siya ng lalaki sa sofa. Kumuha siya ng bote ng alak sa coffee table at sinimulang ibuhos iyon sa mukha ng babae. Galit na umiling si Charlotte, na sinusubukang iwasan ang alak na tumutulo sa kanyang mukha, gayunpaman. Kinurot siya ni Zachary sa mga pisngi, na talagang pinitik siya at hindi siya makakilos. Hindi nagtagal at natapos ang buong bote. Paulit-ulit na umubo si Charlotte, na nasasakal sa alak na bumuhos sa mukha niya. Pulang-pula ang mukha niya sa inis. Inihagis ni Zachary ang bote at dumistansya sa babae. Nagsindi siya ng sigarilyo at huminga, lahat patungkol sa babaeng walang imak na mukha. May apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib ngunit hindi niya alam kung paano ilalabas ang lahat ng ito. Gagawin niya ang lahat para iligtas siya sa tuwing siya ay nasa panganib. Nang malaman niya na talagang nanganak siya ng isang set ng triplets para sa ibang lalaki, nag-init siya sa galit at paninibugho, ngunit hindi pa rin niya magawang pagsabihan siya. Siya ay kahit na itinapon ang kanyang dignidad sa labas ng bintana kapag siya ay iniligtas sa kanya ng anumang sisihin, pagpasok sa isang pagtatalo sa kanyang lolo, na nagresulta sa pagkakasampol niya sa mukha. Iyon ang unang pagkakataon na natamaan siya ng sinuman, kailanman.
At ang babaeng ito ay may lakas ng loob na sabihin na parang santo ako. With the thoughts running wild in his head, Zachary even had intention to choking the woman to her sa kanyang kamatayan. Itinapon niya ang kanyang tabako at tinutukan ang dalaga na parang hayop, pinunit ang damit nito. No, let me go. Nagpumiglas si Charlotte na kumawala ngunit walang resulta. Hindi nagtagal, ang natitira na lang ay ang puting bra niya. Gayunpaman, ang pag-iwan sa kanya na halos hubot-hubad ay tila hindi mapatahimik ang lalaki. Kumukulo pa rin sa galit, ang lalaki, at kinurot ang pisngi ng babae at nilabas ang kanyang contact lens. Napaungol si Charlotte sa sakit sa kanyang mga mata. Napakamot siya sa mga braso ni Zachary, at nagkagasgas na may dugong linya sa lahat. Gayunpaman, tila hindi nabigla ang lalaki sa sakit habang kinakamot. Pinunasan niya ang lipstick sa kanyang labi at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tingnan mo ang iyong sarili ngayon. Para kang isang patutot. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Bitawan mo ako. Galit na nakipagbuno si Charlotte sa lalaki. Gayunpaman, binuksan ng lalaki ang isa pang bote ng alak at ibinuhos sa buong mukha at katawan niya. Tila sinusubukan niyang linisin ang mga kasalanan nito sa kanya. Tuluyan nang natahimik si Charlotte nang buhusan siya ng lalaki ng isa pang bote ng alak. Siya ay nakasandal laban sa sofa, hindi mapakali mula sa init, at humihingal ng bahagya. Nagtaas baba ang dibdib niya dahil sa hingal habang hinahabol ang hininga niya. Ang porcelain fair na balat ay pinatingkad ng ruby red na likido at ang dim lighting, nakakaakit at nakakaakit. Ang mga mata ni Zachary ay nag-aapoy sa pagnanasa, ngunit hindi niya ito tinutukan ni isang daliri. Hinubad niya ang coat niya at binalot iyon na nakapalibot sa kanyang kalahating hubad na katawan. Pagkatapos, binuhat siya nito at lumabas ng private room. Tahimik na isinandal ng babae ang kanyang ulo sa kanyang dibdib, na nawalan na ng lakas sa kanyang nakaraang pagtatangka na palayain ang kanyang sarili. Binuhat siya ni Zachary hanggang sa kanyang sasakyan at pinaandar ito. Mas alam ng kanyang mga bodyguard kaysa sumunod sa kanilang amo. Isang kalye lang ang layo ng sultry night mula sa Storm Hotel. Ilang minuto lang ay nakarating na sila doon. As usual, ipinarada ni Zachary ang kanyang sasakyan sa likod ng hotel. Naghihintay na ang manager na batiin siya doon. Binuhat niya si Charlotte sa itaas at itinapon sa isang bathtub na puno ng tubig. Pagkatapos, tumalikod siya at nagtungo sa isa pang banyo para maligo. Gayunpaman, nagmamadali siyang bumalik papunta sa bathtub nang mapansin niya ang mga tunog ng pagtilamsik ng tubig. Sinalubong siya ng tingin kay Charlotte na nagpupumigla sa bathtub na para bang malapit na itong malunod. Tanga, natahimik si Zachary. I guess she will be breaking a world record as the first person na nilunod ang sarili sa bathtub. Gayunpaman, alam niyang lasing ang babae na hindi niya alam dahil sa kanya. Sa puntong iyon, mayroong hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. Wala siyang ibang choice kundi ang mismong magpaligo sa babae. Inalis ng lalaki ang huling piraso ng damit na nakasuot pa rin sa babae at nilinis ito ng masinsinan. Ang kanyang balat ay makinis at ang sarap pagmasdan. Gayunpaman, mayroong ilang mga gasgas dito at doon sa mga struggles niya kanina. Tumaas baba ang kanyang Adam's apple dahil sa nakakaakit na sensasyon. Sa kabila ng nag-aalab na pagnanasa sa kanyang mga mata, sinubukan ni Zachary ang kanyang makakaya na hawakan ang halimaw sa kanyang sarili. Gusto sana niyang hugasan ang buhok nito ngunit napagtanto niyang hindi ito madaling gawin. Pagkatapos nalilito siya dito para sa ilang sandali, wala pa rin siyang ideya kung saan magsisimula. Tsaka hindi naman nakatulong nung pinaikot-ikot niya ang buhok niya sa leeg, na halos sakalin siya. Sa ibabaw ng babaeng ganito at nawala ng malay, kinailangan niyang patatagin ang mga balikat nito gamit ang balikat niya. At baka mahulog siya sa bathtub at mabulunan sa tubig. Damn it, hindi ko alam na ang pagpapaligo sa isang babae ay magiging isang mahirap na gawain. Nagpatuloy si Zachary sa pagpupumiglas ng isang oras bago siya tuluyang natapos. Binuhat siya nito mula sa bathtub at binalot ng tuwalya ang katawan nito.
Pagkatapos, inilagay siya nito sa sofa at pinatuyo ang buhok ng babae. Hindi siya kumikibo sa sofa. Namumula ang pisngi niya dahil sa kalasinggan habang bumubulong. Nauuhaw ako, tubig. Kumuha si Zachary ng isang bote ng tubig at pinainom ang babae. Humawak siya sa bote ng tubig na parang nawawalang manlalakbay sa disyerto na nakahanap ng oasis. Hindi ito nangyari ng matagal upang maubos ang buong bote. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagpapatuyo ng kanyang buhok habang pinasadahan niya ng mga daliri ang mga hibla. Tinaas niya ang isang kilay sa paningin sa harap niya. Bakit ang mga babae ay may napakaraming buhok, at bakit sila mahaba? Sobrang hassle ito na hugasan at patuyuan ang kanilang buhok. Matapos ang tila walang hanggan, sa wakas ay natuyo na ang kanyang buhok. Itinabi niya ang hairdryer at lumingon at gumawa ng paraan sa banyo. Ang kanyang damit ay nadumihan ng babae, at siya ay naghihingalo na makaalis doon. Well, salamat dito sa babae, ngayon ko lang naalis ang mga ito. Isa pa muna, Miss Wind. Hindi kailanman inalagaan ni Zachary ang ibang kaluluwa sa buong buhay niya. Ito ay tila bilang kung ang babae ay lumalabag sa bawat isa sa kanyang mga alituntunin. Thud! Isang tunog ang maririnig sa labas. Lumabas si Zachary sa banyo para tingnan. Si Charlotte iyon. Nahulog ang babae sa sofa. Napakunot ang noo niya sa nakakabigo na babae, at nagpa siya na hayaan na lang siya habang patuloy itong kumukuha ng isang shower. Nang siya ay naliligo pa lang, may silhouette na pumasok sa banyo. Parang ganon na naghahanap ng tubig na maiinom. Lumingon si Zachary at nabangga siya ng babae. Itinaas niya ang kanyang ulo, at ibinuka ang kanyang bibig, at uminom na lang ng tubig na tumutulo. Tulad ng isang taong naligaw sa disyerto, naghahanap siya ng kahit anong tubig para mapawi ang kanyang uhaw. Basang-basa na si Charlotte sa tubig. Ang kanyang balat ay makinis na parang perlas. Napatulala si Zachary nang makita ang matamlay nitong titig at ang paraan ng paglapat ng labi niya. Ang nakakaakit na little minx na ito, it can really do things to me. Nararamdaman niya ang halimaw sa loob niya na nagpupumilit kumawala. Hindi na napigilan ni Zachary habang siya ay inikot sa yakap niya habang mariin siyang hinahalikan. Isang mahinang ungol ang pinakawala ni Charlotte na parang kuting na walang magawa. Nanginginig ang mahina niyang katawan sa yakap ng lalaki pero hindi niya sinubukang pigilan na hawakan ito. Parang nasanay na ang katawan ni Charlotte na hawakan ng lalaki. Mariin niyang hinalikan ng buong buo habang umuungol. Hindi na ito napigilan ng lalaki bilang siya na angkinan ang babae. Inikot niya ang kanyang mga kamay sa leeg ng lalaki habang nanginginig at napaungol. Marahil ay matagal na itong pinipigilan ni Zachary, walang awa niyang binitawan si Charlotte habang sinaktan siya ng paulit-ulit. Mula sa banyo hanggang sa sofa at tuluyang sa kama. Ang kanyang mga pagsusumamo ay nahulog sa pagkabingi. Huminto lang siya sa madaling araw. Niyakap siya ni Zachary sa kama habang umiikot sa babae sa kanyang mga bisig at nahulog sa isang malalim na pagkakatulog. Si Charlotte ay tuckered out mula sa pagtatagpo. Nilapit niya ang sarili sa lalaki at nakatulog na nakikinig sa kanyang matatag na tibok ng puso. Nagkalat ang coat ni Zachary sa carpet. Ang kanyang telepono sa loob ng coat ay paulit-ulit na tumunog at nagising na bumangon siya. Pinikit niya ang kanyang mga mata sa bus distraction. Nilapitan si Charlotte sa kanyang sarili, ang lalaki ay nakatulog ulit. Tubig, bulong ni Charlotte. Masyado siyang madaming nainom, at sa makatuwid ay nagnanais ng tubig upang pawiin ang kanyang uhaw. Lumingon si Zachary sa isang tabi at inabot ang isang bote ng tubig para sa kanya. Sumandal siya sa dibdib niya at nilagok ang bote ng tubig. Ang babae ay tila isang sanggol sa kanyang bote ng gatas, at hindi maiwasan ni Zachary na makita siyang kaibig-ibig. Napangiti ang mga labi ng lalaki habang pinagmamasdan ang babae ng walang salita. Umiyak si Charlotte at ibinalik sa kanya ang bote. Inihagis niya ang bote sa sahig, at tumalikod, at inipit siya sa ilalim ng kanyang katawan. Muli, napakunot ng noo si Charlotte na walang magawa. Pagod ako. Magiging mas malumanay ako sa pagkakataong ito. Nagtanim ng halik si Zachary sa kanyang mga labi,
at napailing sa huling patak ng tubig sa kanyang mga labi. Pagkatapos, hinila niya ang kumot sa kanilang mga ulo at inipit siya, na inaangkin muli. Napatikip si Charlotte sa mukha habang pinagmamasdan ang lalaki na nawawala sa sarili sa pagnanasa. Napansin niya ang pananabik at pagkahumaling sa kanyang mga mata, at napansin niya ang kanyang sarili sa kanyang mga titig. Gusto ko ito. Sa kanyang sukdulan, kinagat ni Zachary ang kanyang mga earlobe at iginiit ang kanyang pangalan, Charlotte. Niyakap niya ito ng mahigpit at napapikit habang umuungol, "Oo. Mahal mo ba ako?" Bulalas ni Zachary. Natigilan, nanlaki si Charlotte sa hindi makapaniwalang mga mata habang nakatingin sa kisame. Siya ay nasa kawalan para sa mga salita. Namula ang mukha ng lalaki sa kawalan ng sagot. Naramdaman niya ang pagbigat ng bato sa kanyang dibdib at pakiramdam na bumalot sa kanya ang pagsisisi. Hindi ako dapat nagtanong ng ganoong katangahang tanong. Nais niyang bawiin ang kanyang mga salita sa sandaling iyon. Nagkunwaring walang pakialam, inalis niya ang sarili sa kanya at bumaba sa kama. Pagtingin sa kanyang likuran, biglang nagtanong si Charlotte, "Zachary, na in love ka na ba sa akin?" Naramdaman niya ito sa pagkakataong ito. Sa totoo lang, walang nagkakamali. Ang madamdamin ngunit mapagmahal na mga kilos kapag sila ay nagmamahal, ang paraan niya sa pagtitig sa kanyang mga mata, at ang paraan niya nang siya ay na-aroused, at kahit na ang kanyang slightest na paggalaw, ang paraan ng pagyakap niya sa kanya ng mahigpit sa buong gabi, the way he patted her on the back ever so gently, and the way he nasabay na halik sa kanyang noo. Ito ang ginagawa ng mga tao kapag sila ay umiibig. Nakatalikod si Zachary sa kanya at hindi sumagot sa tanong niya. Natigilan siya ng ilang segundo noon, at bumangon at dumiretso sa banyo. Nagpout si Charlotte sa kawalan ng tugon. Sumandal ulit siya sa unan at nagpatuloy sa pagtulog. Tuluyan na siyang naubos ang kanyang lakas. Ang hapdi ng kanyang katawan ay parang siya ay malapit ng maghiwalay. Hindi na mabilang ni Charlotte ang mga pagkakataong nagmahalan sila kagabi. Gusto niyang manatili na lang sa kama pagkatapos. Tuluyan nang lumabas si Zachary sa shower. Nakatapis pa rin ng tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan niya habang nagpapatuyo ng buhok kasama ang isa pa. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa sahig, at napansin niya ang 3 missed calls mula kay Sharon. May ilang text din mula kay Ben. Hindi man lang niya tiningnan ang mga text bago ilagay ang kanyang telepono sa tabi. Iniwas niya ang tingin sa babaeng mahimbing na natutulog sa kama at galit na galit sa nakita. Ni hindi niya ako masagot ng maayos nang tanungin ko siya kung mahal niya ako o hindi. At gayon pa man ay napakasarap ng tulog niya ngayon. Lumapit si Zachary sa kama at tinanggal ang kumot. Pagkatapos, hinampos niya ng malakas ang puweta ni Charlotte. Aray! Napasigaw si Charlotte. Lumingon siya at tinignan ng masama ang lalaki. "Ano ka ba? Anong ginagawa mo? You are one heartless woman," kinurot ni Zachary ang pisngi niya. "I'm a tired woman." Itinulak niya ang mga kamay niya at niyakap ang unan niya. "Kailangan ko pa ng tulog." Wala ng tulog. Binawi ni Zachary ang kanyang unan, at hinawakan ang kanyang mga braso, at inilagay sa kanyang ulo. Sa isang domineering manner, he ordered, "Bawal ka na magtrabaho sa sultry night na iintindihan mo ba? Hey man, I got to make a living." Pinikit ni Charlotte ang kanyang mga mata ng pagod. "Wala akong mahanap na trabaho sa labas, at ako ay kailangang pasanin ang mga gastusin sa paggamot ni Mrs. Berry. At saka, mayroon akong 3 anak na dapat pakainin, tandaan. Hindi ba binigyan kita ng 2 milyon? Tanong ni Zachary. "Naubos mo na ba ang lahat?" "Ginastos ko ito." Nakagat ni Charlotte ang kanyang dila bago niya ilabas ang lahat. "Lahat?" "Oo, ginugol ko lahat." "Bakit hindi ka pumunta at hinanap ako noon?" Hinawakan ni Zachary ang kanyang baba, at pinilit itong tumingin sa kanyang mga mata. 21 days miss, 21 days ka nang walang text o tawag. "Ano?" "Newsflash, mister. I have dignity." Charlotte pursed her lips in a displeased na paraan. "At saka, ikaw ay malapit ng ikakasal sa ibang babae. And don't forget the fact na ikaw ang nagpalayas palayo sa akin."
Hindi ko matitiis na walang kahihiyang hanapin ka, okay? Nagseselos ka ba? Hindi pinansin ni Zachary ang kanyang paliwanag at pilit na hinanap kahit maliit na ebidensya na talagang sinuklian ng babae ang kanyang nararamdaman. Wala itong kinalaman sa pagiging seloso ko. Ang dignidad ko ang pinag-uusapan dito. Nakaramdam si Zachary ng pait na gumagapang sa kanyang sarili sa kanyang sagot. Tinulak siya nito at tumalikod sa paligid upang isuot ang kanyang damit. Aalis ka na ba? Nawala na naman si Charlotte. Hindi niya maintindihan kung paano siya nagkaroon na nasaktan ang lalaki at nakaramdam ng kawalan ng magawa. Ang lalaki ay patuloy na ibinutan ang kanyang kamiseta, at hindi siya pinansin. Sige, mas mabuting bumangon na rin ako. Tumayo si Charlotte mula sa kama at naghanap ng ilang damit sa wardrobe gaya ng dati. Nagkaroon ng isang hanay ng mga damit na angkop para sa kanya, at isang pares ng mga sariwang panloob na damit din. Walang pag-aalinlangan, pumili siya ng isang set at pinalitan ito. Then, she searched high and low para sa phone niya. Nakita mo ba ang phone ko? Gayunpaman, walang pakialam si Zachary na sumagot. Nagsisimula ng magalit si Charlotte at hinanap sa banyo. Sa huli, nakita niya ang kanyang telepono sa tabi ng bathtub. Basang-basa ang phone niya. Sa kabutihang palad, ang kanyang telepono ay hindi tinatablan ng tubig. Pinunasan niya ang phone niya at try na i-unlock ito. May ilang missed calls. 2 ay mula kay Olivia habang ang isa pa ay mula sa kanyang triplets. Nang tingnan niya ang oras, napagtanto niyang 11:00 na ng umaga. Nangako siya na siya ay magpapalipas ng katapusan ng linggo kasama ang kanyang mga anak. Nagmamadaling naghilamo si Charlotte. Habang sinusuot niya ang kanyang sapatos, sinabi niya kay Zachary, "Kailangan ko nang umalis ngayon para sa ilang bagay sa pamilya." "Pauwiin na kita," sabi ni Zachary habang sinusuot ang coat niya. "I think it's okay." Tatanggihan na sana ni Charlotte ang alok ng lalaki nang hawakan niya ang kamay nito sa likod ng kanyang ulo, tinutulak siya palabas ng silid. "Pwede bang maging mas malumanay ka?" Reklamo ni Charlotte sa mahinang boses. "Tumahimik ka." Ipinulupot ni Zachary ang mga braso sa balikat nito at niyakap ito. Ang taas nila na pinagkaiba ay naging cute nilang mag-asawa. Kabanata 425. Nawalan ng gana si Charlotte na ipaglaban ang sarili. Kumalas siya sa yakap nito. Ang lamig ay pinaikot niya ang kanyang mga braso sa kanyang baywang habang ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang dibdib. Nagsara siya ang kanyang mga mata at hayaan siyang dalhin siya saan man sila patungo. Ang kanilang intimate na pag-uugali ay kahawig ng isang kaibig-ibig na mag-asawa at magpapainit sa puso ng sinumang nanunood. Isang pares ng mag-ina ang pumasok sa elevator. Ang maliit na batang babae ay tumingin tungkol sa 4 o 5. Inosente, tinuro niya si Charlotte at tinanong ang ina sa mahinang boses, "Mommy, bakit natutulog ang babaeng iyon habang nakatayo?" Sobrang pagod niya, sweetie. Yumuko ang ina at sinabi sa kanyang anak, "Tahimik tayo para huwag natin siyang istorbohin." Akala ko mga bata lang ang makakatulog habang yakap-yakap. Kaya magagawa rin ito ng mga kapatid na babae. Ang maliit na batang babae walang muwang na komento. Hindi mapigilan ng ina ang mapangiti sa inosenteng sinabi ng kanyang anak. Nagbigay siya ng nakakainggit na tingin sa cute na mag-asawa at ngumiti. Pinoprotektahan siya ng malaking kapatid na iyon na parang isang maliit na bata. Kaya naman, walang kamalay-malay na inangat ni Charlotte ang kanyang ulo at sinalubong ang tingin ni Zachary. Napansin niya ang mapagmahal na tingin nito sa mata. Dahil sa magiliw nitong tingin, yumuko siya at binigyan siya ng halik sa labi. Saglit na nanigas ang kanyang katawan habang nakatingin sa kanya na may blankong ekspresyon. Tapos, dahan-dahan ang labi niya gumulong sa isang nakakaakit na ngiti. Ito ang unang pagkakataon na niyakap at hinahalikan niya ako sa publiko. At hindi niya ito ginagawa dahil napipilitan siya. Ito ay dahil hindi niya ito mahawakan. Iyon ang dahilan kung bakit siya nabigla sa babae. Ding! Bumukas ang pinto ng elevator, at umalis ang mag-inang duo. Idiniin ni Zachary ang ulo sa dibdib nito at binuhat siya palabas ng elevator.
Ibaba mo na ako. Nagmamasid ang mga tao. Naiinitan si Charlotte dahil sa kahihiyan. Ganito rin ang pagdala ko sa iyo kahapon, at naalala ko na walang pagtutol. Binuhat siya ni Zachary hanggang sa kanyang sasakyan at inilagay sa passenger seat. Tapos, naglakad na siya sa kabilang side at sumakay sa driver's seat. Pagka-start pa lang niya ng sasakyan, nagring ang phone ni Charlotte. Nagmamadali niyang sinagot ang tawag, "Hello, Robbie. Babalik din agad si Mommy, hintayin mo halos mga kalahating oras." "Don't worry, Mommy. Masyado ka lang pagod sa overtime work at natulog ka sa bahay ng kaibigan mo. Hindi ka kanselahin ni Mommy ang mga plano natin ngayon. Uuwi ako at magluluto ng tanghalian para sa inyo. Pagkatapos, pupunta tayo sa ospital at sabay na bisitahin si Mrs. Berry. Magpakabait ka, at hintayin mo si Mommy sa bahay." Pagkababa ng telepono, tiningnan niya ng maamo si Zachary. Natatakot siya na baka ihagis ng lalaki ang tantrums nito tulad ng dati, lalo na't akala niya ang ama ng triplets ay si Michael. Nai-imagine niya ang katawan nito na nakakabit kay Michael sa tuwing lumalabas ang pangalan ng huli, at sa hinaharap, ginagawa ang lahat. Gayunpaman, tila iba ang mga bagay sa pagkakataong ito. Hindi lamang siya nagalit, ngunit medyo mahinahon siyang nagtanong, "Wala ba kayong mga nurse na nag-aalaga sa kanila? I can arrange for nannies kung short-handed pa sila." Hindi, it's more than enough," nagmamadali niyang dagdag. "Mahilig lang ang mga bata sa luto ko. Tsaka, nangako akong ipagluluto sila ng tanghalian ngayon. Hindi pa ako nakakatikim ng luto mo." Nakataas ang kilay ni Zachary sa hindi nasisiyahang paraan. "Sisiguraduhin kong ipagluluto kita sa hinaharap," sabi niya na may matamis na ngiti. "Kahit na hindi ako sigurado kung gagawin mong e-enjoy ang luto ko dahil sanay ka na sa mga gourmet meal." "Well, susubukan ko." Napatingin si Zachary sa kanyang tumutunog na telepono. Gayunpaman, wala siyang balak na kunin ito pataas. "Bakit hindi mo kunin?" Napalunok siya nang makita ang caller ID. Si Sharon Blackwood iyon. Ang kumikislap na pangalan sa screen ay nagpaalala sa kanya ng isang masakit na katotohanan. Fiancé na niya ngayon si Sharon. Sino ako pagkatapos? Eksakto. Naging malamig ang mainit na kapaligiran. Ibinaba ni Charlotte ang kanyang ulo, at walang sinabi. "Gusto kitang makita ngayong gabi." Hindi napansin ni Zachary ang pagbabago ng kanyang kilos. Sa halip, utos niya, "Ako ay susunduin kita mamayang 10:00. "Bakit? Para ano mo ako?" Malamig na tanong ni Charlotte. "Ano ba talaga tayo? Ako ba ang secret lover mo? Ang iyong kabit? Ano bang problema mo?" Tinaasan siya ng kilay ni Zachary. Walang sinabi si Charlotte habang sinusulyapan ang phone niya. Sinundan niya ito ng tingin, at napansin niyang tumutunog pa rin ang kanyang telepono at ang kumikislap na screen ng caller ID. Siya ay ibinaba ang tawag at pinatay ang phone niya. Gayunpaman, walang sinabi si Charlotte habang nakayuko ang kanyang ulo. Mukhang wala siyang intensyon na ipaliwanag ang mga bagay-bagay sa kanya at nagpatuloy sa pagmamaneho. Umabot ang sasakyan sa Happy Avenue Residential Estate na wala sa oras. Tinanggal ni Charlotte ang kanyang seatbelt para bumaba ng sasakyan. Muli siyang pinaalalahanan ni Zachary, 10:00 ngayong gabi. Nag-aapoy siya sa galit ngunit sinubukan niyang pigilan ito. Noted. Pagkatapos, nagmamadali siyang umuwi. Nakaupo si Zachary sa kotse, at pinagmamasdan ang silhouette niyang papalayo sa kanya. Biglang, nadama ng krisis ang lalaki. "Ako ay lalo akong naiinis sa babaeng ito." Nagmamadaling umuwi si Charlotte. Katabi ng mga nurse ang kanyang triplets habang naglalaro sila. Si Ellie ay sumugod sa direksyon ng kanyang ina nang mapansin niyang pauwi na ang huli. Yumuko siya at sinalubong ng mainit na yakap si Ellie. "Mommy, sa wakas nakabalik ka na." Inilibot ni Ellie ang kanyang maliliit na braso sa leeg ng kanyang ina at nagpout. Humihikbi, sinabi niya, "Akala namin ayaw mo na sa amin." "Huwag kang tanga," nagmamadaling paliwanag ni Charlotte sa sarili. "Sorry, wala na sa susunod." Mahirap ang araw ni Mommy, pinigilan ni Ellie ang kanyang mga luha at minasahe ang mga balikat ni Charlotte. "Hayaan mo akong magbigay ng masahe sa iyo." "Salamat, Ellie."
Nagtanim ng halik si Charlotte sa kanyang pisngi. Mommy, binubuli ka na naman ba ng masamang boss na iyon? Naikuyom ni Jamie ang kanyang kamao at galit na nagtanong, bubugbugin ko siya kung binubuli ka niya ulit. Hindi niya na ako binubuli. Umiling si Charlotte sa takot na baka lalong hindi maintindihan ng triplet si Zachary. Ito ay gawing awkward ang mga bagay kapag nagkikita sila sa hinaharap. Okay, basta okay ka lang. Sinuri ni Robbie ang kanyang ina at siniguro na ayos lang siya. Ang batang lalaki sa wakas ay nakahinga ng maluwag pagkatapos makumpirma. Miss Wind, gusto sana naming magluto ng tanghalian pero pinilit ng triplets na hintayin ka na bumalik. We've inihanda ang lahat ng sangkap. Sa tingin mo, gagawin ba ang mga ito? Dalawang nurse ang lumabas mula sa kusina. Salamat sa pagtulong. Binuhat ni Charlotte si Ellie at tinungo ang sala, at binigay si Robbie at yakap ni Jamie. Nagugutom na siguro kayo. Magluluto ako ng tanghalian ngayon. Salamat, Mommy. Napansin niya na inihanda na ng mga nurse ang lahat ng kakailanganing sangkap. Kaunti lang ang gagawin niyang paghahanda. Nagpasalamat si Charlotte sa mga nurse at nagsimulang magluto. Hindi nagtagal ay natapos na siya sa paghahanda ng masasarap na pagkain. Robbie, Jamie, Ellie, oras na para sa tanghalian. Mommy, kumain ka na rin. Kailangan ko pang gawin ang sopas ng lentil para makuha natin ito para kay Mrs. Berry. Tama, Robbie at Ellie, o kakainin mo rin si Fifi. Dadalhin natin ito para bisitahin si Mrs. Berry mamaya. Siya sabi na sobrang tagal na nung huli niyang nakita si Fifi. Oo naman. Hinawakan ni Robbie ang kamay ni Ellie habang papunta sila sa balcony. Tumayo sila sa isang maliit na bangkito upang sila ay maabot si Fifi at pakainin ito. Marahan na tinapik ni Ellie ang mga pakpak nito at sinabing, Fifi, kailangan mong maging mabuti. Dadalhin ka namin para bisitahin si Mrs. Berry mamaya. Mrs. Berry, Mrs. Berry. Ang loro ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at umaawit ng masigla. Habang ginagawa niya ang kanyang sopas, talagang tinitingnan ni Charlotte ang kanyang bank account sa kanyang telepono. Nakuha niya ang libo-libo ng nagtatrabaho sa Sultry Night nitong ilang araw. 50,000 para sa ospital ang mga bayarin noong nakaraan at isa pang 50,000 ngayon ay hindi pa rin sapat upang masakop ang lahat ng ito. Imposibleng bumalik siya sa Sultry Night pagkatapos ng kaguluhan kahapon. Sigurado na si Zachary ay inayos ang mga tao na panoorin siya pag bumalik. Parang ang tanging paraan lang ay ang makipag-ugnayan siya sa financial advisor mula sa S-Nation para siya ay maaaring mag-withdraw ng halaga para sa emergency na paggamit. Ibinato ni Charlotte sa kanyang isipan ang pag-iisip, at nagpa siya na haharapin niya ito pagkatapos niyang umuwi ngayong gabi. Ngayon ang kanyang focus ay sa lentil sopas at samahan ang kanyang mga anak para sa isang masarap na pagkain. Pagkatapos ng tanghalian, dinala ni Charlotte ang sopas at ang kanyang mga anak sa Kindness Hospital para bisitahin si Mrs. Berry. Para hindi malaman ng mga nurse ang relasyon nila ni Zachary, binigyan niya ng half-day ang tatlong nurse. Idinahilan niya ang kanilang pagliban sa pagsasabing kailangan ni Mrs. Berry ng tahimik na pahinga at hindi ito maginhawa para sa napakaraming tao na naruroon sa ward. Ang mga nurse ay nag-aalala tungkol sa kanyang paghawak sa lahat ng tatlong bata ng mag-isa. Gayunpaman, wala silang magagawa dahil nanindigan si Charlotte na kakayanin niya itong mag-isa. Tumawag si Charlotte ng taxi at dinala ang kanyang mga anak at si Fifi sa ospital. Nag-text siya kay Olivia habang nasa daan at tiniyak sa kanyang kaibigan na ayos lang siya at sinabihan ang kanyang kaibigan na huwag mag-alala tungkol sa kanya. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Olivia ang pangangailangan na tumawag at kumpirmahin. Charlotte, what happened last night really scared the wits out of me. Are you really okay? I'm really fine. I'm now heading to the hospital with my kids to visit Mrs. Berry, tiniyak ni Charlotte sa kaibigan. Ano naman sayo? Ayos ka lang ba? I'm fine, too. Medyo namamaga lang sa mukha. Lalagyan ko ng yelo. Nang hihinayang, sinabi niya, Charlotte, hiniling sa akin ni Peter na sabihin sa iyo na huwag ka nang magtrabaho sa Sultry Night. Alam ko, bum-ontong hininga si Charlotte.
Okay lang ba siya? He's alright but your boyfriend said he wouldn't be if ever nahahayaan kanyang magtrabaho ulit sa sultry night. Oo nga pala, napaka-fierce ng boyfriend mo. Binubuli ka ba niya? Hindi. Hindi napigilan ni Charlotte ang sarili na magdetalye sa harap ng kanyang mga anak at nagpaalam na. Tama, Olivia. Kasama ko ang mga anak ko at papunta kami sa ospital ngayon. Tawagan kita ulit mamaya. Oo naman. Nakaramdam ng guilt si Olivia. Mayroon akong ilang lead sa isang piano performance gig, at babantayan kita. Ipapakilala kita kung may pagkakataon. Iyan ay mahusay. Salamat, Olivia. Don't worry about it. Maging busy ka. Mag-usap tayo mamaya. Oo naman. Napagtanto ni Charlotte na nakarating na talaga sila sa Kindness Hospital pagkatapos ibaba ang telepono. Inihinto ng driver ang sasakyan sa sidewalk. Binuhat niya ang kanyang mga anak mula sa kotse at itinulak ang wheelchair ni Jamie. Sina Robbie at Ellie ay tumabi sa kanya. Natahimik si Fifi sa yakap ni Jamie. Kinapa nito ang leeg at nag-usisa sa paligid. Robbie at Ellie, kailangan mong dumikit kay mommy. Itinulak ni Charlotte ang wheelchair ni Jamie at pinaalalahanan ang dalawa pa. May ilang sari-sari, prutas at lentil na sopas na nakasabit sa wheelchair ni Jamie. Hindi naiwasang ibaling ng mga nanunood ang kanilang atensyon sa bata at kaakit-akit na inakasama ang kanyang mga triplets at isang alagang loro. Iniisip ng ilan na malamang na mahirap para sa ina na palakihin ang triplets habang ang ilan ay humanga sa cute na triplets, hindi pa banggitin ang alagang loro. Sa puntong iyon, sanay na si Charlotte sa mga mousy sa niyang tingin. Ngumiti siya nang kilalanin silang lahat bago siya tumungo sa elevator. Laking pasasalamat niya na nasa isang pribadong ospital sila, at hindi masyadong nakakarami ang mga tao. Kung sila ay nasa isang pampublikong ospital, talagang may pag-aalala tungkol sa kanyang pagkawala ng kanyang mga anak. Hindi nagtagal ay dumating ang munting pamilya sa ward ni Mrs. Berry. Ang babae ay nasa pagtulog. Nang marinig niya ang boses ng mga bata, muntik na siyang mahulog mula sa kanyang kama. Robbie, Ellie at Jamie. Kayo ba talaga, Mrs. Berry? Tumakbo papalapit sa kanya sina Robbie at Ellie. Narito talaga kayo. Nasa sabik si Mrs. Berry sa kanilang presensya. Mrs. Berry. Hinawakan siya ni Robbie sa kamay at hinaplos ang kulubat niyang mukha. Pamayat ka, haha, oo, nabawasan ako ng mahigit 30 pounds. Humagalpak ng tawa si Mrs. Berry. Sinubukan ko ng husto na magbawas ng timbang sa nakaraan ngunit kinailangan ko ng ospital para sa wakas ay mawala ang lahat ng timbang na iyon. Mrs. Berry, masakit ba? Tanong ni Ellie habang nakatingin sa mga kamay ng babae na tinutusok ng sandamakmak na karayom. Dahan-dahan, hinipan niya ito. Hayaan mo itong hipa ni Ellie para hindi masaktan. Magandang babae, Ellie. Napaluha si Mrs. Berry na may masayang ngiti sa labi. Mrs. Berry, pinagtimpla ka ni Mommy ng lentil soup, inilagay ni Jamie ang thermal flask sa mesa at sinabing. Casually, talagang umunlad ang husay ni Mommy sa pagluluto simula nang ma-admit ka. Napakabango ng sopas na ito. Mabuti pero hindi niya kami pinayagan na matikman, at pinilit na itago ang lahat para sa iyo. Tumawa ng malakas si Mrs. Berry. Miss, pinagbuti mo ba talaga ang luto mo? Oo, meron ako. Lumipat si Charlotte sa pagkabalisa. Sisiguraduhin kung ipagluluto kita araw-araw kapag handa ka na umuwi. That's great. Huminga ng maluwag si Mrs. Berry at ngumiti. Maaari kang kumuha ng mabuti at alagaan mo ang sarili mo at ang mga bata kapag wala na ako. Kalokohan. Ang mga mata ni Charlotte ay puno ng luha. Paano mo nasabi yan, hindi naman ang kondisyon mo ay grabe at gagaling ka nang wala sa oras. Mrs. Berry, hinawakan ni Robbie ang kanyang mga kamay, lumakas ang boses nito, "Lagi kang nandyan, palagi." Oo, Mrs. Berry, mabubuhay ka ng mahaba at malusog. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Ellie habang nakapout ang batang babae. Mrs. Berry, kailangan mong panuulin akong ikasal. Naluluha rin ang mga mata ni Jamie ngunit nagbiro siya sa pagtatangkang pag-aanan ang kapaligiran. Kasal,
Ibinaba ni Fifi ang kanyang mga pakpak at huni. Haha, tama, kailangan kong panoorin ang 3 anak ko na ikinasal at maging masaya. Napangiti si Mrs. Berry habang isa-isang niyakap ang triplets. Ang bawat isa sa kanila ay ang kanyang mahalagang maliit na anak. Taimtim niyang hinangad ang mabilis na paggaling para makabalik siya at maalagaan ang triplets. Lumipad si Fifi sa gilid niya at hinimas ang mabalahibong ulo nito sa mukha ni Mrs. Berry. Para bang ginagamit nito ang sariling paraan para aliwin siya. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Mrs. Berry ngunit mabilis niyang pinahid iyon. Naglagay siya ng ngiti at sinabi, ang mga luha ay dumarating lamang kapag ikaw ay matanda na tulad ko. Nangako akong hindi ako iiyak ngunit hindi ko mapigilan kapag nakita ko kayo. Mas madalas kaming bumisita sa iyo, sabi ni Charlotte habang pinupunasan ang mga luha sa mukha ni Mrs. Berry. Ang daming nangyari kamakailan. Plus, nagpapagamot si Jamie. Hindi pa talaga kami gumugugol ng maraming oras sa iyo. Mrs. Berry, ipinapangako namin na bibisitahin kapag katapos ng paaralan sa hinaharap, nagmamadaling sabi ni Robbie. Dadalhin ko ang iPad ka para makapagpadala ka sa amin ng mga video kapag wala kami. Oo, tama iyan. Inilapit ni Jamie ang kanyang wheelchair. Mrs. Berry, dalhan kita ng paborito mong green pea tartlet sa susunod na bibisitahin kita. Itinaas ang kanyang maliit na chubby na kamay, si Ellie ay tumunog. Dadalhin ko ang aking maliit na pink na sukle at suklean ang iyong buhok. Sige, mabubuti kong mga anak. Niyakap ni Mrs. Berry ang triplets at ngumisi mula tenga hanggang tenga. Naalimpungatan si Charlotte sa naramdamang nakaaantig sa puso. Nais niyang gawin ni Mrs. Berry na makabawi sa lalong madaling panahon at maaari silang mamuhay ng magkasama bilang isang pamilya tulad ng dati. Miss Wynne, sa oras na iyon, hindi inistorbo ni Reyna ang mga bata na muling nakikipagkita kay Mrs. Berry, at sumenyas lamang sa kay Charlotte sa may pintuan. Sinundan niya si Reyna palabas sa hallway. Ipinaliwanag ni Reyna sa kanya ang kalagayan ni Mrs. Berry. Sa kabutihang palad, siya maganda ang kalagayan dahil nakatanggap siya ng tamang paggamot sa oras. Gayunpaman, ang paggamot ay isang mahabang paglalakbay, at ang mga resulta ay hindi kaagad. Kahit pagkatapos na ma-discharge si Mrs. Berry, kailangan niyang bumalik para sa mga appointment paminsan-minsan. Pagkatapos ay nagmamadaling sinabi ni Charlotte kay Reyna na hindi siya mag-iipon ng gastos para sa pagpapagamot. Basta maaaring ganap na makabawi si Mrs. Berry, hindi mahalaga kung gaano karaming oras o pera ang aabutin. Pagkatapos, binanggit niya na nagdala siya ng 50,000 upang bayaran ang mga bayarin sa ospital, at ang natitirang bayarin ay babayaran sa katapusan ng buwan. Natigilan si Reyna. Anong mga bayarin sa ospital? Pumirma na ako para sa lahat ng mga invoice na kasama para kay Mrs. Berry na paggamot. Walang bill ang dapat na ibigay sa iyo. May humiling ba sa iyo na bayaran ang bayarin? Hindi ka dapat pumirma sa invoice. Babayaran ko ang anumang gastos na natamo para sa paggamot. Hindi ka dapat na sumagot sa lahat ng mga gastos na kasangkot. Mangyaring huwag pagsabihan ang iyong mga nasasakupan gaya ng iginiit ko. Kung hindi ko na talaga kayang guluhin ka pa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Si Mr. Noct ay sisisihin ako nito, nag-aalalang sabi ni Reyna. Kailangan ko talagang linawin ang mga bagay dahil sa kanya. Biglang sumeryoso ang mukha ni Charlotte. Sana kahit anong mangyari between him and me, we can still be friends with each other. Iyan lang ang tanging paraan para maipagpatuloy ko ang pagpapagamot ni Mrs. Berry dito. Kung hindi, malalagay siya sa panganib kung masira ang relasyon natin. Natigilan si Reyna. Nakita niya kung saan nanggagaling si Charlotte. Kung ang huli ay ganap na umaasa kay Mr. Noct para sa paggamot ni Mrs. Berry, ang lalaki ay nakalaan ang karapatan na wakasan ang kanyang sponsorship ayon sa gusto niya. Gayunpaman, kung si Charlotte ay naghahanap ng paggamot bilang isang ordinaryong pasyente, kung gayon mananagot ang ospital para sa pasyente, at sagutin si Charlotte.
Let's just go with these. Don't worry about the money. Kakayanin ko pa ang mga bayarin sa ospital. Pagkatapos, itinuro ni Charlotte ang usapan sa ibang direksyon. Tungkol sa kalagayan ng nanay ng kaibigan ko, dinala ko ang kanyang mga medikal na record ngayon. Ibinigay ni Charlotte ang medical records ng ina ni Olivia kay Reyna. Binasa niya ang mga record at sinabing, "Ito ay medyo komplikado. Kailangan kong isagawa ito sa aking sarili at ang aking pangkat para sa isang talakayan. Babalik ako sa iyo tungkol dito sa loob ng 2 araw, okay?" "Oo naman, salamat." Tumango si Charlotte. "Sasamahan ko si Mrs. Berry kung ganoon." "Oo naman." Si Charlotte at ang mga bata ay sinamahan si Mrs. Berry sa buong hapon. Kakalabas lang nila ng ospital bandang 5:00 ng hapon nang nagugutom ang mga bata. Bago umalis, binayaran ni Charlotte ang 50,000 hospital bill at bumalik sa ward ni Mrs. Berry. "Mrs. Berry, bibisitahin ka ulit namin bukas. Magpahinga ka ng mabuti. I'm okay here. May mga medical staff at si Dr. Langon na nagbabantay sa akin. Mahirap para sa iyo na hawakan ang 3 bata ng mag-isa. Hindi na kailangang magmadali dito at doon. It's okay. Namimiss ka na ng mga bata. Tsaka Sunday naman bukas at may oras pa tayo. Hindi ko masabi kung ganoon din sa Lunes kung kailan kailangang pumasok sa paaralan ang mga bata. Mas mabuting magpahinga ka. Aalis na muna kami. Mag-iingat ka. Paalam, Mrs. Berry. Magpakabait kayong 3 ni Fifi. Dapat makinig kayo sa mommy nyo." "Oo, Mrs. Berry." Gutom na gutom ang triplets matapos silang lumabas ng ospital. Tumawag si Charlotte ng taxi para isakay ang mga bata pauwi at nangakong gagawan sila ng dumplings. Ang triplets ay natuwa sa ideya at nangakong tutulungan si Charlotte sa mga dumplings. Sa sandaling iyon, tumunog ang smartwatch ni Robbie. Sinenyasan niya ang iba na tumahimik, at bumulong sa kanyang ina. "Mommy, ito ay isang tawag mula kay Mr. Henry." "Sige, kunin mo na." Tumango si Charlotte. "Hello, Mr. Henry. Robbie, nasaan na kayo? Gusto kong sunduin kayo ng hapunan." Si Henry ay masigla sa kabilang dulo. "Wag na tayong pumunta sa fairy tale land ngayon. I'll take you guys to the beach. Ang ganda talaga doon." "Mr. Henry, saglit lang po." Tinakpan ni Robbie ang mikropono at tumingin kay Charlotte. Napatingin siya sa dalawa pa. Masiglang tumango sina Jamie at Ellie. Nagustuhan nila si Mr. Henry, at gusto nila gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Nagpasya si Charlotte na sumama sa kagustuhan ng mga bata. "Oo naman, Mr. Henry." Sabi ni Mommy oo. Tuwang-tuwa si Robbie sa pag-asang makitang muli si Mr. Henry. Hindi na siya makapaghintay na ibahagi ang kanyang kamakailan na natutunan sa paaralan. "That's great. I'm right downstairs. You guys take your time and get ready. Aakyat ako sa taas at susunduin kayo guys later," magiliw na sabi ni Henry. Nawala lahat ng kulay sa mukha niya nang marinig niya si Henry. Nasa ibaba siya. Papunta na ang taxi nila pabalik sa bahay. Lumingon si Charlotte at sinalubong siya nang nakitang isang Rolls Royce na nakaparada sa tapat mismo ng kanyang pwesto. Tinulungan ni Spencer na bumaba ng sasakyan ang matanda. Nakangiti si Henry mula tenga hanggang tenga habang naglalakad papunta sa kanyang gusali. Sumenya si Charlotte na huminto ang driver. Gayunpaman, hindi napansin ng driver ng taxi ang kanyang sinyas at sa halip ay inapakan ang gas. Kabanata 430. Takot na takot si Charlotte habang nakahiga siya sa kotse. Nang mapansin ang kakaibang ugali ng kanyang ina, agad na sinabi ni Robbie, "Mr. Henry, bibili kami ng ilang bagay ngayon. Bakit hindi mo kami hintayin sa hardin sa residential estate? Uuwi kami agad." "Sure, no rush. Take your time," sabi ni Henry bago ibinaba ang tawag. Tumayo si Robbie at nagnakaw ng tingin sa labas. "Mommy, papunta na po sa garden si Mr. Henry." Nagkaroon lang ng lakas ng loob si Charlotte na umupo ng tuwid. Pagkatapos magbayad sa driver ng taxi ay bumaba na siya ng sasakyan kasama ang kanyang mga anak. Hindi siya tumungo sa kanyang gusali.
Sa halip, lumingon siya kay Robbie at sinabing, "Robbie, hindi kasama si Mommy sa loob. Itulak mo si Jamie sa pasukan ng residential estate at hayaan na sunduin kayo ni Mr. Henry doon." "Yes, Mommy." Tumango si Robbie. "Mommy, bakit takot na takot ka kay Mr. Henry? He's a really nice person." Hindi maintindihan ni Jamie kung bakit patuloy na iniiwasan ng kanyang ina si Henry. "Oo, hinding-hindi tayo sasaktan ni Mr. Henry." Inangat ni Ellie ang kanyang ulo sa isang tabi at inosenteng sinabi, "Mommy, pwede ka din sumama sa amin. I have my own reasons, and it's really difficult for Mommy to explain it to you guys right now. Anyway, kailangan mong itago ang lihim na ito para sa akin, at makinig kay Robbie, okay?" "Oo, Mommy." Tumango sina Jamie at Ellie. "Mommy, kumain ka habang hinihintay mo kaming sunduin ni Mr. Henry." "Don't worry, tatawagan ko siya pag nasa entrance na tayo," sabi ni Robbie. "Mabait kang bata, Robbie." Niyakap ni Charlotte ang kanyang anak. Pagkatapos ay itinulak ni Robbie ang kanyang kapatid, habang sumasabay si Ellie at ang kanilang alagang loro. Naglakad hanggang patungo sa pasukan ng residential estate. Hindi napigilan ng mga kapitbahay na masilaw sa tuwa sa magandang tanawin. "Nasaan ang iyong mga magulang, mga anak? Ang aking ina ay abala habang ang aming lola ay nasa ospital. Kayo ba ay lumabas dito mag-isa?" Na-curious ang mga kapitbahay at nagtanong, "Huwag na may nanunood ba sa inyo?" "Oo, hinihintay kami ni Mr. Henry sa hardin." Pagkatapos, tumunog ang boses ni Henry, "Robbie." Gusto ni Henry na makilala ang triplets sa lalong madaling panahon. Kaya naman, naisip niyang susubukan niya ang kanyang kapalaran sa pasukan. Sure enough, doon niya nakita ang triplets. Hirap na tinutulak ni Robbie si Jamie habang si Ellie ay nakahawak sa loro habang nakasunod sa likuran ng kanyang kuya. Nasiraan ng loob si Henry sa nakita at nagutos, "Bilasan mo, tulungan mo sila." Ang kanyang dalawang bodyguard ay sumugod at kinuha ang wheelchair at hinawakan sina Ellie at Robbie sa mga kamay. "Saan kayo nagpunta? Bakit walang matanda sa paligid?" Nagsalubong ang kilay ni Henry. "Binisita namin si Mrs. Berry sa ospital, at kagagaling lang kami," sagot ni Robbie. "Bakit hindi kayo sinundan ng mga nurse doon?" Yumuko si Henry at niyakap sina Robbie at Ellie. "Nasaan ang mommy nyo?" Sinabi ni mommy na ang ospital ay isang tahimik na lugar, at hindi maganda para sa amin na magdala ng napakaraming tao. Kaya dinala niya kami doon mag-isa. Pumunta siya sa botika para bumili ng gamot. "Naghihintay kami para sa iyo dito dahil gusto ka naming makita ng mas maaga." Walang maluwag na pagtatapos sa paliwanag ni Robbie. "Good boy." Niyakap ni Henry si Robbie. "Dapat sinundo ko kayo sa ospital kung alam ko ang tungkol dito." "Okay lang na sunduin din kami dito. Mr. Henry, let's get into the car," sabi ni Robbie. "Hindi mo ba kailangang hintayin ang mommy mo?" Inangat ni Henry ang kanyang ulo at napansin ang karaniwang kapaligiran ng kapitbahayan. Ang ilang mga tao ay abala sa pananahimik na mga bulong, ngunit walang mga palatandaan ng ina ng triplet. "Ayos lang, uuwi si mommy mag-isa." Gusto lang ni Robbie na umalis kanina para hindi na magtago sa cafeteria ang mommy niya, at maaaring siya ay makabalik ng mas maaga para makapagpahinga ng mabuti. "Yes, Mr. Henry, I'm hungry. Let's go." Sinagot ni Ellie ang sinabi ng kapatid. "Mr. Henry, nagugutom na rin ako." Tumango rin si Jamie. "Sure, let's go now." Pagkatapos ay tinulungan ni Henry ang tatlong bata na makapasok sa kanyang sasakyan.